Good morning mga kabiyahe. It's our last day dito po sa Puerto Galera. Mamaya-maya alis na po tayo dito sa accommodation po. So 12 o'clock po pala ang checkout dito sa Ship Maria. Wala naman tayong masyado gagawin kundi mag-aayos na lang po tayo ng gamit at magbe-breakfast at konting walk na lang po dito sa Puerto Galera, White Beach. Ayan, by the way po pala, ayan, medyo nag-ayos lang ng konti ng mga gamit kagabi, pero yung ibang mga gamit ko for, ayan, mga camera gear is hindi pa dahil nga pumunta pa ho tayo sa White Beach. At kagabi rin, pagkatapos po ng land tour, nag-decide po ako pumunta o maglakad dito sa may Calapan Road. At meron din palang mga 7-Eleven ho doon, Andox, at marami rin pong mga karinderya in which pwede rin po kayong pumunta. Kung for example nandito po kayo sa Puerto Galera, try nyo po explorein dito sa Calapan Road at marami po dyang mga karinderya you can eat, mga budget friendly na mga pagkain, even supermarket meron din pala dito sa may Calapan Road na very accessible naman po kasi kapag nasa White Beach po kayo, alam niyo po yung may mga alley palabas po yan papunta ng highway at yun, pwede po kayo maglakad doon, dire-diretsuhin nyo lang po palabas ng Calapan Road at doon makikita nyo na po yung mga fruit stand, 7-Eleven, Andox, mga karinderya in which makakatipid din po kayo doon. And yun po, nag-decide po ako after ng land tour, nag-decide po ako pumunta ng 7-Eleven, bumili po ng tinapay. Actually, nandito, tinapay at saka kape. So, para hindi na po ako bibili sa pinaka-White Beach ng breakfast since kasi last day naman po natin ngayon at hindi naman po ako gaano kumakain o nag-heavy breakfast tuwing umaga. So, ang binili ko na lang po, ito, ipakita ko sa inyo. So, ang binili ko na lang po is yung half na gardenia like this one. Ito po. At ito, by the way po pala, bumili po ako sa 7-Eleven. Ang tawag dito is, ang pangalan po pala is Culture Blends, My Cup, tapos Long Black. Maraming maraming flavor po to na mga kape. May cappuccino, may frap. Ito ang kinuha ko, Long Black. And kung bubuksan nyo po, ito bukas ko. Buksan ko lang po. Siyempre, included na po yung stirrer. Yan. Tapos, dito, meron ditong Arabica Pure Roast and Ground. Meron din siyang Indonesia Pure Roast and Ground. Siyempre, may brown sugar. Yan. Brown sugar po yan. Saka to brown sugar din po. Yan. May instructions naman how to mix itong para gawing long black. So, pagsasamahin nyo lang po to in a hot water at kung maglalagay ka ng sugar, ito brown sugar. Pero ako kasi hindi na ako naglalagay ng sugar sa any coffee ko po. I enjoy naman na uminom ng kape sa umaga, yung pure black po. Yun lang, okay na ako dyan. Ang price po nito ay 70 pesos. Yan po. 70. Tas ito po, ang nabili ko rito, mura lang to eh. Nagulat nga ako eh. Ito, 70 pesos. So, ayan na. Yan yung breakfast ko. Yan, tsaka may tubig na naman po ako dito. Yan po ang ating breakfast. So, yun nga, magbe-breakfast po muna tayo. At after ng breakfast, maglakad-lakad po muna tayo sa White Beach para tingnan uli sa huling pagkakataon itong Puerto Galera White Beach. Tara, sige, kain muna ako. Good morning again mga kabiyahe. So, ngayon papunta na tayo sa White Beach. At today is our last day na. At this is our final look sa ating Puerto Galera White Beach. Ayan mga kaibigan, so nandito na tayo sa White Beach at today is Saturday,
Wow, ayun, kapansin-pansin talagang dumami na yung tao. Dumami na yung tao dito. At ayan, may mga nagtitinda ng taho at may mga nakaset up na yung mga turista rito. At maraming tao talaga. And today is Saturday na rin kasi, mga kaibigan. Ayan, ipakita ko sa inyo yung sitwasyon ng beach ngayong Saturday in habagat season dito sa Puerto Galera. Ito, pakita ko sa inyo. So, ayan. Yan yung ganap ng Puerto Galera White Beach. At talagang, ang dami ng tao. Wow, maganda, ang ganda. Yan. Kahit even dun sa dulo, dun sa may rock formation, marami ng tao. Ayan. Dala-dala ko rin yung ating coffee. Ayan. Para enjoy natin yung coffee in the beach. Ayan. Ayan, ito. Wow, sarap. Ang sarap, no? Coffee in the beach. So, ito na. Ito na ang ating sitwasyon dito sa Puerto Galera White Beach. As you can see, ayan, ang daming tao, ang daming turista. At wala, nakakalungkot. Ito na, last day na natin. Ayan, syempre, ganun talaga. Kailangan natin bumalik since 3 days, 2 nights lang naman tayo dito. Ayan, tara, lakad tayo doon papunta sa dulo. Lakad tayo. Wow, ang ganda. Wow, ang sarap. Sarap maligo pa, no? Alas 12 kasi yung checkout natin sa accommodation eh. It's already, kung di ako nagkakamali, it's already 8 o'clock in the morning. Dami na ng tao. Grabe tayo daan kasi merong tali. Yan. Walk lang tayo dito sa sa Puerto Galera White Beach. Kasi tulog na tulog ako dito sa accommodation. Grabe. Pagbukas ko ng bintana, talagang basang-basa yung lugar. Siguro nga lakas ng ulan kagabi na talagang hindi ko talaga namalayan o hindi ako nagising. Kasi nga masarap matulog dun sa kwarto ko. Kahit ito dito yung buhangin, sobrang basang-basa. Malakas nga yung ulan kagabi. Ayan na, ito na yung sitwasyon natin dito. Then since Saturday ngayon, yan, kapansin-pansin, ang dami ng jet ski dun sa bandang dulo. Eh nga, Sabado, kaya expected na natin dito is weekend. Syempre, long weekend din pala, mga kabiyahe, is sa Monday, holiday pa. Kaya talagang sasamantalayin ng mga kababayan natin dito, mga turista, ang long weekend. Ayan, ang ganda. Tara, lakad pa tayo. Wow. Mag-drone din tayo mamaya for our final look ng Puerto Galera White Beach. Wow. Ayan, napakita ko sa inyo yung mga kaganapan dito. Ang dami ng jet ski sa bandang dulo, sa may Playa Blanca. Ayan, napakita ko sa inyo. Ayan, ang dami May flying saucer pa yon. Yung mga activities, yung parang banana boat, meron din doon. Tatry ko nilang i-zoom, mga kaibigan, mga kabiyahe. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung crystal kayak, in which, ayun, andun si ate, nagpapapicture. Then, ito. Ayan, mga kababayan po natin dito. Syempre, TikTok, ayan. Ang galing, enjoy nila.
Sa bandang dulo dito, ang daming tao. Tapos maraming jet ski. Yan. Ang daming tao dito. Siguro mamaya-maya, ayan. Pagsapit ng 10, 11 o'clock. At syempre, yung mga pahapon, mga between 4, 5, ay dagsa yung mga tao dito dahil nga holiday, long weekend. Talagang sasamantalahin po nila yung pahinga. Ayun mo, bago yung kulay asul. Yan, maraming jet ski dito. Diba? Ang daming tao. Yung third day natin yan, nagdagsa yung mga tao. Yesterday hindi siya ganito eh. Ang dami na. Ay, may nagsusumba. Andun, may nagsusumba. Kaya pala malakas yung sounds doon. May nagsusumba at volleyball. Pero dito, ayan o, tingnan nyo, ang daming jet ski. Ang daming naliligo dito sa part na to. Diba? So, ayan, ang sitwasyon natin ngayon. Di sa Puerto Galera, White Beach. Sa last day natin. Ayan. Ayan mga kaibigan, mga kabiyahe, unfortunately umaambon na po at hindi tayo makakapagpalipad ng drone. Ayan, sayang. This is our last day nga. Kahit pa paano sana mabigyan ko kayo na sana ng aerial view uli ng ating third day dito po sa Puerto Galera, White Beach. Ito po ang sitwasyon natin ngayon sa Puerto Galera, White Beach ngayong habagat season. Ayan, today is Saturday. Ayan po. At long weekend po tayo. At ayan nga, marami na rin pong turista, mga locals na nandito po sa beach. At kakagaling lang po natin doon sa may dulo po, doon sa may rock formation, as you can see in my background. Doon po tayo galing. Sayang hindi tayo makakapagpalipad ng drone, sayang. And kagaya na sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, mga kabiyahe, is 12 o'clock yung checkout natin. Pero medyo aagahan po natin dahil 12 o'clock din po yung trip po natin from Port Balatero papuntang Batangas Pier. So 12 o'clock po yung schedule. Kailangan po natin ng 11 o'clock nandun na po tayo sa Port Balatero. Dahil po kasi kuha po tayo ng ferry ticket sa Montenegro Lines, in which alas 12 po kasi yung schedule. Ayan po, mga 11 o'clock pwede tayo mag out sa accommodation. Then malapit lang naman, parang yung tricycle abutin lang naman ho tayo ng mga 15 minutes. Ayun po, from sa accommodation doon sa may kanto natin, sa may labas, sa may Calapan Road papuntang Port Balatero, it took mga less than 15 minutes, ganon. Ay, sayang hindi tayo makakapagpalipad ng drone. Pero ganon pa man, I hope na enjoy nyo naman po yung ating Puerto Galera trip. Ayan po. Sige, it's already 8 o'clock na. Siguro babalik na lang po muna tayo sa accommodation. At mag-aayos-ayos na lang po tayo ng gamit. Ang daming tao ngayon dito, mga kaibigan. Tara, balik muna tayo. So, ito na. Ilang oras na lang at alis na tayo dito sa ating accommodation. So, nakapag-impake na po ako. Kumpleto na. At malinis na.
At nakabihis na rin po ako mga kaibigan, mga kabiyahe. So, bali, yun na po yung gamit ko. Ayan, kumpleto na. So, ayan, say goodbye na sa ating accommodation here in Ship Maria. Ayan po. Okay? So, bago tayo umalis dito sa Ship Maria, anong oras na ba? It's already 10:15 in the morning. So, bago tayo umalis dito sa Ship Maria, okay, aakit muna tayo doon sa kanilang roof deck. At tingnan natin for the last time itong Ship Maria. Okay, akit tayo sa roof deck. Ayan na! Here's the view again dito sa Ship Maria. Ayan. Ayan, umaaraw naman mga kaibigan, mga kabiyahe, but medyo umaambon din. Ayan. So, ito na ang view natin dito sa Ship Maria. Ayan. Wow. So, doon po yung papuntang White Beach. So, maglalakad ho tayo doon. Yun na po yung highway eh. Yun po yung Kalapana Road. Tapos, doon po tayo sasakay ng tricycle. Again, nabook ko po itong accommodation via Agoda. Ayan po, hanapin nyo lang po yung Ship Maria. Very affordable po itong nakuha kong price. It's around 774 pesos lang po per night. Ayan po, syempre depende po yan sa araw na kukunin nyo. Ayan, yung accommodation ko po o yung room is a standard room. Ayan, mamimiss ko po itong lugar na to. Syempre, mamimiss ko rin po ang Puerto Galera. Hopefully makabalik po ako at ang aking pamilya dito sa Puerto Galera, White Beach. Ayan, so ito ang ating top view o yung roof deck ng Ship Maria. Ay, nako, mamimiss ko itong lugar na to. Ay, hopefully makabalik agad po soon. Okay? Sige, siguro mga kaibigan, pag sakay natin dito ng tricycle papunta doon sa Port Balatero, siguro magaganon lang tayo, mag-early lunch na po tayo bago tayo sumakay po ng ferry o yung fast crab po ng Montenegro Lines. Ayan po. Ang alis po ng Montenegro Lines is schedule is 12 noon o 12 ng tanghali. Ayan po, hopefully 11:30 makabili na po tayo ng ticket. Ayan po. Sige, say goodbye na po dito po sa ating accommodation dito po sa Ship Maria. Ayan po. Final look dito po. Ayan, ang ganda oh. So, ayun yung bundok. Wow, grabe. Thank you Ship Maria. Okay, baba na tayo. Okay, kompleto. Okay, alis na tayo. Patayin natin yung ilaw. Yung aircon, patayin na rin po. Okay, tara. Okay, baba na tayo. Okay, iwan na natin itong susi dito sa baba sa may reception. Ayan, nakalabas na po tayo ng Ship Maria. Naibigay na po natin yung susi. At kumuha na rin ako ng water para baon natin along biyahe. At para na rin hindi na rin tayo bibili ng tubig. So yun nga, ang bala ko natin pagdating natin sa Port Balatero is mag early lunch muna tayo. So ayun na, ang last look ng Ship Maria. Ayan po. Ayan, doon tayo nagstay sa taas. Yan, 3rd floor. Bye Ship Maria, thank you. Ayan, so maglalakad lang po tayo dito. So meron naman pong pila ng tricycle dito. Ayan, pwede nyo kontratahin papuntang Port Balatero. I'm not quite sure kung magkano yung presyo dito, pero syempre pag dito, kapag kinontrata nyo is nasa 100 or 150. Yung last na ginawa ho natin dito, mga kaibigan, mga kabiyahe, from Port Balatero, sumakay ho tayo ng tricycle papunta dito sa Ship Maria. So ang ginawa natin, chance passenger ho tayo. Kasi kapag galing Port Balatero papunta rito
It's either 100 to 150 po yung pamasahe. And nakachempo tayo ng ng tricycle o yung tuk-tuk. 25 pesos lang. So, ang laking tipid po yung ginawa po natin nung first day pagpunta natin dito. So, gagawin po natin uli yun. Lalabas lang ho tayo dito sa may Calapan Road. Then, as a chance sa passenger, subukan natin kung makakakuha ulit tayo ng ganong presyo, 25 pesos. Tara. So, malapit na po tayo sa highway. Okay, nandito na tayo sa highway. So, ayan, makikita nyo naman yung mga signage dito. Damangyan Grand Hotel, Casa Marcos Suite. Ayan, dire-diretso papunta rin Ship Maria, itong kantong to. Hindi po kayo malilito dahil kasi sa tapat nito nandito yung pamahalaang barangay ng San Isidro. Ayan. So, susubukan natin mag-chance passenger uli papuntang Port Balatero. Magkano doon, Balatero? Magkano? Ito lang. Sige, mag-aabang lang ako. Regular lang. Regular lang ho. Magkano po? 30? Sige po. 30 na lang po. Isa lang kaya? Isa lang ho ko eh. Sige. Okay lang, 30. Okay, thank you. Rate po regular. Actually, kahit hindi lang po doon sa loob ng port, sa kanto lang kasi kakain pa ako doon sa may karinderya doon. Kaya. Oo. Medyo maaga pa. Okay, thank you. Regular po, 30 pesos. Regular 30. Okay, sige po. Hey! Hey! Thank you, sir. Ano naman? Thank you. Okay, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, nandito na tayo sa kanto ng Balatero Port Road. So, as you can see, doon po yung Balatero Port. Yan, papasok na tayo dyan. So, mag-early lunch na po tayo. Yung day 1 dito rin tayo kumain. Ayan. At ayan, maraming po tayo dito. Kakain po muna ako. Ayan, so ito yung mga putahe po nila rito. Yun, may ampalaya, may pakbet. Ayan, no? Laing ho to, no? Laing po ba? Opo. Laing. Tapos may torta. Tapos ito yung mga pork nila. Sarap ang ulam dito. Hindi po kayo malilito dahil kasi paglabas ng Balatero Port, yung kanto, yun yun. Makikita niyo po yung eatery dito. O yung karinderya. Masarap at affordable. Kaya nga, masarap and affordable naman po yung price. Ayan, mga kaibigan, mga kabiyahe. So, tapos na po yung early lunch natin dito po sa Nanay Lloyda Eatery. Ayan, mga kaibigan, kung nandito po kayo sa Puerto Galera at kababaan nyo lang ng Balatero Port, ayan, lakad lang ho kayo dito palabas ng Calapan Road at dito po kayo kumain ng lunch. Tingnan nyo, dalawang ulam na tsaka isa't kalating kanin po yung in-order ko. 105 lang, diba? Sulit na sulit. Budget na budget. At ayun, patawid na tayo ng Balatero Road at pupunta na po tayo sa Montenegro Lines at para kumuha po ng ferry ticket. Okay, tawid tayo. Ingat lang po sa pagtawid at medyo mabibilis lang po yung mga sasakyan po dito sa Calapan Road. Tara, tawid tayo. Ayan, ayan po, Nanay Lloyda sa Nanay Eatery. Ayan, Nanay Lloyda Eatery. Ayan, kain po kayo dyan. Mura at very affordable. So, ngayon, nakatawid na po tayo dito sa Balatero Port Road. Ayan. So, ito na. Ito yung kukunin natin schedule. 12 noon. Tara. Buwan
Sulat po ako dito na. 412 noon po. Lagay pa lang po. Ito po, 612. Ito. Okay, we got our ferry ticket. 612. So, proceed na tayo dito sa Balete Airport. At I think magbabayad po tayo ng terminal ticket o terminal fee. Ayan, pasok na tayo dito. Ayan, ito ang Balete Airport. Aba. Ayan. Kung mapapansin nyo, talagang dito wala pang masyadong tao dahil kasi mamaya alam nyo naman long weekend pagdating sa Monday holiday, mamaya ang dagsa ng tao nito dito sa Port Balatero. Pero doon pala sa kanto nakita ko na marami ng tricycle ng papalabas dito sa Port Balatero. May mga guests. Kaya ngayon dito tayo. Yan, please pay for your terminal fee here. Ayan, dito tayo. Ito yung terminal fee. Ayan po. Dito. Magkano po terminal fee? 10 pesos ako. Okay, nakakuha na tayo ng terminal fee which is 10 pesos lang pala. Ayan, dito sa window. Pagpasok, diretso lang kayo dito. So, sabi ni sir, dito tayo maghihintay. Okay, I think dito, papasok tayo dito. Ayan, entrance. Ayan. Hi po. Ayan yung sitwasyon natin ngayon dito sa loob ng Port Balatero. So, sa mga gate na yan, dyan tayo lalabas. Para paglabas natin dyan, kakanan tayo dun. Kung saan po tayo binaba nung first day po natin. Ayan po ang Port Balatero. So maghihintay lang tayo. It's already 11:10 in the morning. Okay, sige. Chillax muna tayo dito. Boarding na. Okay, boarding na tayo. Paskalap po, Paskalap. Montenegro po, Montenegro. Okay, boarding na tayo. Okay. Okay, bye. Puerto Galera. See you soon. Yan. Boarding na po tayo. Pasakay na po tayo ng Montenegro Lines. Ayan po. Bye Puerto Galera. You will be missed. Okay, nandito na tayo sa loob ng Montenegro Line. So, ang ating seat is 8E. Sabi daw pwede raw mag-stay dun sa taas. And sabi daw pag umandar na lang po, pwedeng bigyan. Subukan lang natin mag-stay sa taas. Pero siyempre, depende lang. Baka kasi biglang umula na malakas along biyahe. Tingnan lang natin yung sitwasyon habang umahanda. Okay?
sa Puerto Galera. Parang inabot din tayo ng 2 hours. Pero ngayon, 1 hour and 15 minutes. Yan, maganda naman po yung panahon dito sa Batangas Pier. So, from here, yan, papasok na ho tayo dito sa mismong port po nila. At nandito na rin yung mga sakayan ng mga bus, mga biyaheng Cubao. It's either Gold Star or Ceres bus yung sasakyan natin. So, ito na, papasok na tayo. Ayan, dito paglabas nyo rito ng ayan, dyan sa may exit ng ng Batangas Pier. So dito, makikita nyo yung parang pedestrian. Nandito yung mga sakay ng bus papuntang Cubao. Ayan, PTEX nandito. So meron tayong Gold Star. Puro Gold Star dito. Okay. Gold Star tayo. Ito dito. Cubao, sir? Cubao? Anong ga? Yung dulo, ano? Okay. 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 Dito na tayo sa Gold Star. At sasakay na tayo ng bus papuntang Cubao. Okay. Nakasakay na tayo. Bali yung pamasahe is 280 from Batangas Pier to Cubao. Kaya po, 280. Touchdown, Alimol, Cubao. So, nandito na tayo sa Alimol, Cubao. At eksaktong 5:30 po tayo nag-touchdown from Batangas Pier hanggang dito. Itong 3 hours po yung biyahe po natin. So, ayan mga kaibigan, maraming po salamat at sinamahan niyo po ako sa ating Puerto Galera trip po natin. I hope na nabigyan ko po kayo ng idea on how to go to Puerto Galera White Beach, kung saan pwede magstay, saan pwede kumain, at yung mga things to do o yung mga activities po sa Puerto Galera. At sa mga kababayan po natin na nakapunta na po sa Puerto Galera, please share nyo naman po yung mga naging experience nyo sa Puerto Galera, saan po kayo nagstay, and ano po yung mga naging activities nyo. Please share nyo po by writing dito po sa comment section. Hanggang sa muli, kita kids, always stay safe, and abangan nyo po ang mga susunod na biyahe po natin. Bye!